every public school classroom. A similar law in the state of Louisiana was struck down by a federal judge today, signaling an impending legal battle between the state and... What is the fourth commandment? So what does it mean to keep the Sabbath holy? In our rules, in our Constitution, where it says accepting Sunday in our very early documents as a nation. Si Governor Greg Abbott ng Texas ay pinirmahan ang Senate Bill number 10 na nag-uutos na ang lahat ng mga silid at aralan ng pampublikong paaralan kailangang may nakadisplay na 10 Commandments noong June 21, 2025. Ang batas sa Texas na nauukol sa Sabat ay magiging batas pambansa. At narito ang ebidensya na ang Texas ay mas malapit na para sa pagpapatupad ng 10 Commandments na ilalagay sa mga silid-aralan ng mga pampublikong paaralan. Pagkatapos na ito ay manaig sa butuhan sa itinutulak na batas tungkol sa Sabat. Lalong tumindi ang debate tungkol sa Sabat na siyang araw ng pagsamba na malapit nang umabot sa mesa ng Republican Governor na si Greg Abbott. Ang Texas ay kailangan na ang lahat ng pampublikong paaralan ay maglalagay ng 10 utos at ito ay sa ilalim ng panukala ng Republican na malinaw na mangyayari ito dahil sa pananaig ng nasabing panukala na mailagay ang Estado sa nasabing mandato. Kaya pag ito ay pumasa na gaya ng inaasahan na ito'y masusukat na makakakuha ng legal na hamon mula sa mga kritiko na itinuturing na ito ay paglabag sa konstitusyon dahil sa pagkakahiwalay ng simbahan at Estado. Itinuturo ba ng Biblia ang tungkol sa pagkakahiwalay ng simbahan at Estado? Itinataguyod ba ni Jesus ang Christian nationalism? A bill to require the 10 Commandments be displayed in every Texas public school classroom moved closer to the governor's desk over the weekend. The House passed Senate Bill 10 on Sunday. It will require a 16 by 20 sized poster or framed version of the 10 Commandments to be posted in all public school classrooms. Ahead of the vote, State Representative James Tallarico from Austin questioned the bill's sponsor, State Representative Candy Noble, about voting on a Sunday, breaking one of the 10 Commandments. Here we are. The Christian Sabbath is what day? Sunday, in honor of the day that Jesus rose from the dead. And we're scheduled to give this bill a final vote on what day of the week? It's ironic, isn't it? Would you be willing to postpone your bill so that we're not breaking the 10 Commandments by working on the Jewish or Christian Sabbath? I love that you said that, because if we had not had your point of order the other day, we would have actually already completed that. And so the lower chamber did amend the bill to require the Attorney General to defend schools in any lawsuits that are filed because of the new rule. SB 10 now heads back to the Senate to approve that change. Ang mga mambabatas ay nagdedebate tungkol sa isyu ng pagkakahiwalay ng simbahan at Estado. Ngayon ay ating masasaksihan ang unbiblical na pagsasanib ng simbahan at Estado na para lang sa kapakanan na upang ang Amerika ay muling maging dakila. Headline out of Texas, where today Governor Greg Abbott signed a bill, I should say, into law, requiring that the 10 Commandments be posted in every public school classroom. A similar law in the state of Louisiana was struck down by a federal judge today, signaling an impending legal battle between the state and courts.
Supporters say the Ten Commandments are part of the foundation of America and should be displayed for all to learn. But opponents say their posting infringes on the religious freedoms of others. There are nearly 6 million students enrolled in public schools all across Texas. Upo, ang gobernador ng estado ng Texas na si Greg Abbott ay pumirma sa Bill number 10 ng Senado na ito'y nag-uutos ng 10 utos ay kailangan na nakadisplay sa mga silid-aralan ng mga pampublikong paaralan. Ang panukalang batas ay ipinasa ni Gobernador Abbott noong June 21, 2025. Ang bill na kilala sa SB 10 ay nangangailangan na ang lahat ng mga pampublikong paaralan sa Texas ay magpapakita ng poster ng 10 utos sa bawat silid-aralan. Ang tiyak na konteksto ng 10 mga utos na ipapakita ay nakabalangkas sa panukala. Kasama rin sa batas ang probisyon na protektahan ang mga paaralan mula sa mga hamong legal na may kaugnayan sa pag-display nito. Ang opisina ng pangkalahatang abogado ng estado ay responsable para sa pagtatanggol sa anumang mga demanda at ang mga gastusin na kaugnay nito. Ito ay ang panukalang batas na nagdudulot ng hamon mula sa mga naniniwalang ito ay lumalabag sa pagkakahiwalay ng simbahan at estado na katulad sa batas ng Louisiana na kamakailan lamang ay sinira ng isang federal appeal court. Let me move to this question. Is there a separation of church and state in this country? That's an interesting question that has been debated a great deal, but what I'm going to say to you is I'm going to quote some of our earliest forefathers. Is there a separation of church and state in this country? Did those that first Congress, that earliest Congress, when they authorized production of a complete King James Bible, was that a separation of church and state? I'm just asking I you a know. simple question. I think that I think I've answered it because I think our forefathers made it clear that this was foundational to them. Ngayon, medyo halata na, mga mahal kong kaibigan, na ang isyu tungkol sa pagsamba ay tumitindi na. Nagdedebate ang legislatora ng Texas sa isang batas na nag-aata sa mga pampublikong paaralan na maglalagay ng poster ng 10 utos. At nakita mo ang video kung paano sa talakayan na ang Sabat ay nasa spotlight. 19 pa na mga estado ang gumawa ng pasulong para sa Sunday Law na katulad ng nasabing panukalang batas. Ang Louisiana ay nagpasa ng batas na nauukol sa 10 utos noong nakaraang 2024 na siyang panukala ng Estados Unidos ng Amerika na lahat ng estado ay susundin ang kaparihong pattern na ginawa ng Texas at ang pagpapasunod nito ay ayon sa gabay ng mga yapak ng Project 2025 na ito ay tungkol sa Sunday Law. So part of keeping the Sabbath holy is not working on the Sabbath? That is, yeah, And what a is day of rest. the Ten Commandments come from Judaism? What day is the Jewish Sabbath? It is on Saturday. And what day is it today? It is Saturday. Here we are. The Christian Sabbath is what day? Sunday in honor of the day that Jesus rose from the dead. And we're scheduled to give this bill a final vote on what day of the week? It's ironic, isn't it? Would you be willing to postpone your bill so that we're not breaking the Ten Commandments by working on the Jewish or Christian Sabbath? I love that you said that because if we had not had your point of order the other day, we would have actually already completed that. And so, Mga minamahal na kaibigan, walang masama na ang mga estudyante ay mamulat sa makasaysayang pandaigdigang
impluensya ng 10 utos sa Judaismo, sa Islam, at maging sa Kristyanismo, at kung paano ang Dekalogo ay nagbibigay ng mga legal na sistema sa buong mundo. Ngunit ang pangunahing isyo ng tatak ng hayop ay kapag pinilit nila ang mga tao na magsamba sa isang tiyak na paraan, at ito'y kapag ang Estado nagsisimulang pilitin ang mga tao na oobserbahan ang alinmat sa unang 4 na mga utos ng 10 utos patungo sa partikular na relihiyon. Hindi pinipilit ng Diyos ang mga tao upang sambahin siya. Ngayon, ang Christian nationalism ay umuusbong na kung saan hindi ito iniendorso ng Biblia. Kaibigan, ikaw ba ay naniniwala na ang Sunday Law ay malapit nang ipasa sa hinaharap? Tingnan mo ang mga palatandaan at kung ano ang kanilang mga ginagawa. Ngayon, nagsisimula ka na bang maniniwala na ang Sabat ang magiging sentral na isyo sa mga huling panahon? Mas mabuting paniwalaan mo ito, mga mahal kong kaibigan. Ito na ang oras para tayo'y mananaliksik na kung ano ang mensahe ng 3 anghel, kung saan si Hesukristo ay nagbigay ng babala para sa mga huling panahon. Ang Kongreso ng Texas ay bumuto upang aprubahan ang bersyon ng panukalang batas na maging epektibo sa Setyembre. Ngunit dapat malampasan ng batas ang ilang hamon nito mula noon hanggang ngayon. Kaya anong magiging katibayan na ito ay maaring magiging national sa lalong madaling panahon? PaintNews.com ay sinasabi na ang mambabatas ng Republican sa Texas ay ginisa para sa pagpapapasa ng 10 Commandments Bill dahil sa Sabat na mapapanood mo sa viral na video. Isang Texas Republican na mambabatas na si Candy Noble ay ginisa ng isa sa mga Democratic counterparts para sa pagpapasa sa tinatawag na 10 Commandments Bill, ang batas ng Sabat, na umuusad pasulong na dumaan sa Kongreso sa pamamagitan ng 82 at 46 na boto. Na ibig sabihin na mula sa September 2025, bawat silid-aralan ng pampublikong paaralan sa Texas ay kailangang maglagay ng poster ng 10 utos. At sila ay magtuturo sa mga bata na ang linggo ang siyang araw ng Sabat. Isang viral video ang naipost sa TikTok na napanood ng higit sa 3 milyong beses at may higit sa 19,000 na mga komento, na ang representative ng estado ng Texas na si James Telerico ay nagtatanong sa kinatawan si Candy Noble na siyang sponsor ng nasabing panukalang batas. Ano ba ang pang-4 na utos sa Judaismo? Ang Sabat ay araw ng pahinga at pagsamba, na siyang sagot ni kinatawang Noble na ito ay inoobserbahan mula sa paglubog ng araw ng Biyernes hanggang sa gabi ng Sabado. At pagkatapos sinabi niya, sa Kristyanismo, ang Sabat ay karaniwang sinusunod tuwing linggo. At ito ang nais kong sabihin. Upo, sa pangkalahatan, kailangang obserbahan ang Sabat sa araw ng linggo. Ngunit ganap na hindi ito biblikal. Lagi kong naririnig na sinasabi nila
na yang Sabat ay para lang sa mga Hudyo. Ito ay ganap na hindi sang-ayon sa Biblia at nakabatay sa maling pabalita. Dahil kung naniniwala lang tayo sa banal na kasulatan, sinasabi ni Jesus na ang Sabat ay ginawa para sa sangkatauhan at hindi na kailangang i-overemphasize ito. Alam iyon ni Jesus na magkakaroon ng matinding pagkakamali tungkol sa banal na araw. Sana sinabi ni Jesus na ang Sabat ay ginawa para lamang sa mga Hudyo. Ngunit mula sa salitang Griego, ang anthropos na nangangahulugan ng sangkatauhan, na ito ay para sa kabutihan ng sangkatauhan. Hindi lang sa mga Hudyo o maging sa mga Hintil, kundi lahat na narito sa planetang Earth, na upang malaman na si Jesus ang siyang naglalang ng lahat ng bagay, na si Jesus ay naglikha sa loob ng 6 na araw at nagpahinga sa ika-7 araw. Ang Louisiana, Alabama, Oklahoma, mula sa isang estado patungo sa isa pang estado, ay makikipagtulungan kay Pangulong Trump para sa mithiin ito na Project 2025 para sa pagpapatupad ng mga batas para sa Sabat. Si Pangulong Trump ay inihanda ng mahusay para sa muling pagbangon ng Amerika, na gaya ng kanyang sinasabi sa kanyang kampanya noong siya ay tumatakbo parang maging presidente. Ngunit maaring makamit lang niya ang kanyang sinasabing dakilang pagbangon na iyon kapag ang Sunday Law ay maging mabisa sa lahat ng lugar sa Estados Unidos. Ang mga dokumento ay umiikot tungkol sa Sunday Rest Bill at ang labanan na upang panatilihin ang sibil na Sabat, ang pahinga ng linggo at ang historical background Sunday Rest Bill sa Senado, ang kabiguan at ang tagumpay ng Sunday Rest Bill. Mahal na mga kaibigan, mangyayaring ibahagi natin ang ating mga nalalaman sa mga tao tungkol dito na ang Sabat ay ginawa para sa tao at ang Sabat ay ang ika-7 araw. Hindi natin ito ma-overemphasize, mga mahal kong kaibigan, dahil ang mga taong siyang tatanggap sa tradisyon na ginawa ng tao, ang huwad na Sabat na siyang tatak ng hayop na kanilang tinanggap, ang tatak ng halimaw. Hanggang sa muli, mga mahal kong kaibigan, patuloy tayong mananaliksik ng katotohanan, pag-aralan ang banal na kasulatan dito sa programa ng mga historya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.